po sa ating lahat. Sige. I know every one of us are excited to celebrate God's goodness today. Kaya naman, come on, let's worship and praise His name. Come on, let us sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. And come on, let's sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever we try to sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo. Come on, let us sing it once again. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Yes, Lord. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever we try to sing, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever we try to sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo. Come on, let's declare this song. There is no one like our God. No one. There's never is no one like you, God. There is no one. Sabay-sabay tayo, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. There is no one like our God.
unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. There is no one like our God. No way. There is no one like our God. There is no one like you, God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing. Yes, Jesus. Come on, continue to sing all the praises and give all the glory and adoration to the King, Jesus Christ, the Savior, the Redeemer of our souls. Thank you, God. And make this song a prayer of your heart today, saying, Lord, send me. Lord, use me for your glory alone. Thank you, Jesus. If it's bandaging the broken, washing filthy feet, here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree, here I am, Lord, send me. If I'm poor, if I'm wealthy, I'll serve you just the same. Here I am, Lord, send me on the mountain or the valley. I will choose to stay. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. If the truth cuts like an arrow, I will say it anyway. 'Cause here I am, Lord, send me. If it means that they'll reject me, Lord, I will still obey. 'Cause here I am, Lord, send me. And if I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you.
It's all because that we love you, Lord. Nothing else but your presence and your love. Oh, we want you. We want more of you, Jesus. No place we'd rather be than here in your love. Oh, come on, just enjoy. No place we'd rather
that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. Yes, Lord, we want more. We want more of you. More of you, Holy Spirit. More of you. More of you. Leading us every day. We want more of you. Yes, Jesus, we need you the most. We need you, Lord. We need you, Lord. More of you and less of us, God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you for your presence today. God, we pray, panalangin namin today, patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay. Thank you, God, sa ginawa mo pa lang sa worship. Tunay, God, na buhay ka sa bawat isa sa amin. And we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. Pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan, Life Family, minsan pa nga po, isang the best na palakpak para sa ating the best na Diyos. Alright, and with that, Life Family, blessed Sunday po sa bawat isa. Amen. And now, to appreciate the presence of everyone around us, sa mga minamahal nating Light Family, we will be having our Light 60. Ayan, we will take this opportunity po to share our love and gratitude with one another. Kaya naman, 60 seconds starts now. Alright, take this opportunity, Live Family, to do some fist bumps, handshakes, or even take a photo with one another. And you can post it on our social media accounts using our hashtag #LightChurch and #HappySunday. And of course, para naman po sa lahat ng ating team online, you can comment sa ating comment section kung nasa ang location kayo ngayon. Nang sa gayon ay malaman po namin kung gaano nakalawak ang ating online community. Ayan, we still have 20 seconds on the clock para sa ating team online. Alright, pwede nyo pong i-comment ang inyong pagbate sa ating comment section. And you can also comment fire emoji if you're feeling on fire this Sunday. Alright. Ayan. Good morning po to everyone. Blessed Sunday, Light Family. Sige po, maaari na po tayong makaupo. So before we start, I want to ask po, sino po dito na naniniwala that whenever we give, it's not a loss but a gain? Amen. So let us, allow me to read po from the book of 1 Chronicles chapter 29 verses 1 to 5. Sabi po dito, besides, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God, over and above everything I have provided for this holy temple. 3,000 talents and gold and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the buildings, for the gold work and the silver work, and for all the work to be done by the craftsmen, now who is willing to consecrate themselves to the Lord today. So si Lord po ang mapagpala sa kanyang salita. So short background lang po sa passage po na binasa natin. Ito po yung panahon na kung saan ang opportunity to give gifts and offerings para po sa pagpapatayo ng temple ay nabuksan. So hindi man po nabigyan ng pagkakataon si King David na mag-build ng temple, inalaw naman po siya ng Panginoon na maging pioneer in making preparations for it sa pamamagitan po ng pag-gather ng enormous numbers of resources na kinakailangan po sa pagpapatayo ng temple. So, pag-uusapan po natin right now is how is it possible to gather such enormous and faithful giving to God's house? Unang-una na nga po dito ay by initiating. So, isa po sa mga purpose kung bakit nag-initiate si King David na
magbigay ng kanyang personal treasures multiple times and increasing amount ay para ma-inspire at ma-challenge ang mga Israelites na magbigay rin. So makikita po natin dito that in order to gather enormous and faithful giving to God's house, it needs to start with you. So pwede po bang sabihin natin sa katabi natin, kailangan raw magsimula sa iyo, partner. Ayan. We too should set an example, lalo na sa ating kapwa believers and mentee, na kung papaano magbigay ng tapat. Hindi po tayo magbibigay para mag-impress, bagkus magbibigay po tayo to inspire. So, paano po natin ito gagawin? Magbibigay po tayo na hindi maghihintayan, bagkus mag-uunahan. Mag-uunahan po tayo when it comes to giving our tithes and offerings. Mag-i-initiate po tayo. And pangalawa naman po, how is it possible to gather such enormous and faithful giving for God's house? By participating. Dahil nga po nag-initiate si King David na magbigay, nag-participate din po ang mga leaders, ang mga commanders and officials to give their treasures with rejoicing. Sabi nga po sa verse 9, the people rejoiced at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. So, totoo nga po na masaya kapag lahat ay, at ang bawat isa ay nagpa-participate na sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Nakakatuwa po na hindi lang isa or hindi lang dalawa, bagkus lahat po tayo ay nagiging tapat sa Panginoon. So to gather enormous and faithful giving po, it requires participation of all. It should be us all working na to give what's the best para sa Panginoon. So isa ka rin po ba sa mga nangangarap para sa simbahan ng Diyos? Gusto mo po bang mag-expand pa ang ating simbahan, mag-excel pa ang mga gawain, at matapos ang project-led wall? Amen. Kaya naman po, marapat lang na lahat tayo ay mag-participate. Hindi po tayo magtuturoan, hindi po tayo magbibilangan ng mga nagawa natin sa simbahan, bagkus magbibigay po tayo na may galak sa ating puso. Gagawin po natin ito ng may joy. Kaya naman po, have a personal commitment na magbigay ng tapat sa Panginoon. Huwag lang natin itong iasa sa ating mga leaders, sa pastors po natin at sa mga financiers ng church, pero ikaw rin mismo bilang part ng simbahan ay magkaroon po ng commitment sa pagbibigay. Sabi nga po, teamwork makes the dream work. So kaya po, as a disciples of Christ and as one body of Christ, let's have this one goal. And ito rin po ang ating title, One for all for one in faithful giving. Ayan, papalakpakan po natin si Lord. So to end this po, I just want to share my testimony kung papaanong binless po ako ng Panginoon at inayos niya po ang puso ko when it comes to giving. This month mo talagang subok na subok po ang faith ko pagdating sa finances. Lingid po sa kaalaman ng karamihan na nakatira po ako sa aking lolo at lola. Lolo ko po na isang regular company driver ang nagpapaaral sa akin. At ang ilan pa po sa mga pinsan ko. And this month po dumating sa point na nagsanla at nagbenta po kami ng mga gamit, nag-open po kami ng mga alkansya, and nag-overtime po yung lolo ko para mabigyan lang po kami ng baon araw-araw sa trabaho. Nag-overtime po siya sa trabaho para mabigyan po kami ng baon sa school po. And though sobrang grateful naman po ako sa lahat ng ginagawa ng parents ko at sa ginagawa po ng Lord sa buhay ko, it is hard to see po na ganun po yung situation ng family ko. Kaya po, lagi ko po yun iniiyak sa panalangin ko. And praise God kasi po, He is truly listening sa ating mga iniiyak at sa ating mga panalangin. One time po, maimimit po ako naka one-on-one, and last money ko na po yung meron ako, and sinabi niya po na hindi pa po siya nagla-lunch, and 2 p.m. na po yun. So, tinouch po ako ni Lord na bilhan siya ng pang-lunch kahit last money ko na po yun. Sinabi ko po, Lord, ikaw na bahala sa araw na to, basta ma-deliver ko lang ng successful yung topic na ibababa ko sa kanya. Tapos po, nung na-meet ko po siya, to my surprise, imbes na one-on-one po, naging 1-on-5 kasi po, meron po siyang mga kaklase na nakasama and willing po sila na mag-join sa aming puso notebook na topic po na pag-uusapan namin. So, that time po, hindi po ako maniwala na 5 yung bababaan ko, and na-realize ko po na ano ba naman yung isang pambili ng lunch para sa 5 kaluluwa.
And grabe po si Lord kasi nagsimula po sa 1-on-5 and dahil po doon nagsimula din po ang ating Campus Light Group ng OCNHS. Yan, palakpakan naman po natin si Lord. With the help po ng mga leaders and mentors po ay nagsimula po ang light group ng OCNHS campus and sa unang araw pa lang po may umattend na po na 24 na students and habang sa mga sumunod po na linggo ay nadagdagan pa po ito. And grabe po si Lord, yan lang po yung masasabi ko. And even po sa ibang aspect ng buhay ko, sa pagdating po sa academics and sa extracurriculars, this last quarter lang po na awardan po ako bilang isa sa mga with honors sa aming magkakaklase. And last Friday po, noong nakaraang araw, ay kasali po kami sa newscasting contest. And nanalo po kami ng second place and nire-represent po namin yung school namin. And kasama din po kami sa regional levels na kung saan nire-represent naman po namin ang Olongapo City. Ayan po. Ilan lamang po yan sa pagpapala ng Panginoon habang tumatagal ay unti-unti rin po nadadagdagan yung tithes offerings ko at nakikita ko po yung paglago ng simbahan. Wala po akong ibang magawa kundi mamangha at magpuri sa Panginoon dahil nakakatuwa po yung mga pagkilos na ginagawa niya sa buhay ko at sa simbahan po natin. Kaya naman, I believe po na kung ginawa po sa akin ng Panginoon, kayang-kaya niya rin po yun gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, sino po dito ang ready na mag-initiate at mag-participate sa pagbibigay sa Panginoon? Amen. Kaya pwede po bang anyayahan ng bawat isa na tumayo habang pinaprepare po natin ang ating tithes and offerings? And po, let us all pray. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po for this day sa umaga po na ito para magtipon-tipon, Panginoon. And I believe, Panginoon, na ngayon ay may tinuturo ka po sa aming mga puso pagdating sa pagbibigay, O God. That's why, Lord, as we give our tithes and offerings, panalangin ko po na ibigay po namin ito faithfully, joyfully, O God, at ibibigay po namin ito dahil mahal ka namin. Lord, maraming salamat po. Ikaw na pong bahala na magpala sa bawat isa. Iparanas mo po sa kanila ang iyong overflowing na grace, O God. And I declare blessings, fruitfulness, and prosperity sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ikaw po ang may taas sa aming pagbibigay. Lord, we love you, we praise you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Light family, let us all give and give back with a cheerful heart. Thank you, Coach Kiara Rascure, for encouraging us with God's Word and your inspiring testimony. Very truly, walang makakapantay sa kadakilaan at pagmamahal ng ating Diyos. Amen po ba? Amen to that, partner. Kaya naman po, to those who will faithfully give back their tithes, offerings, and pledges, we can still send it through our GCash number, bank accounts, or even directly here at church. Kaya naman po, let's give and give back with a faithful heart. Once again, isang the best na palakpak po para sa ating the best na Diyos. Alright, and this time, we would love to greet our new friends and first-timers, both online and on-site. Ayan, pwede po bang pakitaas yung kamay ng ating mga new friends and first-timers? Ayan, palakpakan po natin sila and praise God. Masaya po kaming makasama kayo ngayong araw at pakiusap lang po na huwag po kayong aalis agad-agad after ng celebration dahil may kakausap lamang po sa inyo sa ating consolidation area. Thank you so much, partner. And of course, para naman po sa lahat ng ating team online, if this is your first time worshiping with us and you want to be part of our growing family, please do not hesitate to type the word connect po sa ating comment section. And surely, one of our online consolidators will be messaging you right after our celebration. Again, to all our new friends and first-timers, mapa-team online or team on-site ka man, Welcome to Light Family! Alright, for our Light News naman po, ayan, first of all, Light Family, let us all mark our calendars as aspiring SOD students because we now have the list of schedules for our School of Discipleship. Ayan, para po sa mga gustong mag-apply at mag-enroll sa ating School of Discipleship, this will be from April 29 to May 12, followed by our SOD orientation and first class na magaganap naman this coming May 17, 2024 from 6 p.m. to 8 p.m.
Thank you so much, partner. And up next po, for our lifestyle students, ayan, we are now currently in the 4th week of our classes. Kaya naman po, we are highly encouraging everyone na umattend po tayo sa ating mga klase as scheduled na makikita po natin sa ating mga screens right now. Thank you so much, partner. And for more details and information, you may contact your network leader or your mentor. And at this juncture po, let us proceed to our light reminders. Ayan, pwede na po nating is-silent ang ating mga mobile phones and gadgets nang sa gayon ay makapag-focus tayo sa word na ibababa sa atin ni Lord for this day. Yes, amen. And we are all ready and excited To deliver the word of God, let us all welcome Pastora Laarni Arcega. Hello po sa ating lahat. Happy Sunday sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, Happy Sunday. Sabihin mo naman sa kabila, praise God, nandito ka. Parang medyo pilit ata yung ngiti ng katabi mo, no? Okay, so happy Sunday po sa ating lahat, para sa ating team online, and of course, para sa ating team on-site. So ang series po natin ngayon ay ang title, ano po? Unplugged, okay? At how many of us here po sa series po natin na Unplugged so far, marami nang ginawa si Lord sa buwan na to sa Kanya? Wala po. Kawawa na. Again po, sino po rito nakaranas na siya kung matinding pag-unplug para sa pag-connect niya kay Lord ngayon? Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Alright, kaya nga po, mas, di ba sa month po natin na to, mas lalong nabuhay yung ating prayer life, yung ating devotional life, yung ating pakikipag-communicate po kay Lord everyday. Tama po ba? Amen. Okay, so dahil po dyan, gusto ko talagang malaman kung in-apply po talaga natin itong mga napag-usapan natin for this whole month of April. So ang gagawin po natin ngayon ay magpapasurvey po ako. Okay, so ang gagawin ko po, tatanungin ko po kayo isa-isa. Okay lang? Hindi po ganon. Okay, ang gagawin ko lang naman po, para malaman ko kung ano yung mga nag-improve sa bawat isa po sa atin, ay malaman ko lang kung sino yung mga guilty or hindi guilty. So, okay, so ang gagawin po, tatayo po tayong lahat. Sige po, tayo po tayo uli. Okay. So, para po sa mga kausap ko po ngayon, ang gagawin is that magsasabi po ako ng mga sitwasyon. Okay? Again, for this whole month of April lang, baka i-consider ninyo yung last month pa, yung ngayong buwan lang. May sasabihin akong sitwasyon po, and then, kapag alam ninyong guilty kayo sa sinabi ko, uupo na kayo. So, hindi na po kayo tatayo ulit, ha? Bali, last man standing po tayo ngayon. Okay? So, maliwanag po ba? Ayaw niyo po yung ginagawa niyo. Maliwanag po ba? Amen. So, sa team online po natin, ang gagawin lang naman po ninyo kapag guilty kayo, i-type nyo lang sa comment section ang guilty. Okay? So, ang gagawin po, 10 po itong sasabihin ko, pero actually po, kanina lang, hindi ako umabot ng 10. Pero check natin kung sino ang mananalo. Ready na po ba kayo? Amen. So by the way po, yung mananatiling nakatayo ay mayroong reward. Pero syempre, kailangan isuot po natin ang belt of truth natin. No? Baka mamaya naninindigan ka, hindi naman pala talaga. Okay. So game po. Ready na po ba? Amen. Okay. So una, upo ka kung guilty ka, kung nakatulog ka during pananalangin mo. Wala na pong lilingon sa katabi, baka i-condemn mo yung umupo. Okay. Next, upo ka kung guilty ka, kung lumipad yung isip mo habang nananalangin ka at napunta yung sa ibang bagay yung thoughts mo. May mga ilang distracted. Okay, dami. Okay. Sila ata yung mga, habang nagpipray, hala yung sinaing ko, hala yung labada ko, ganon. Okay, next. Upo ka kung guilty ka, kung may pagkakataon na nakalimutan mong ipag-pray yung kakainin mo. May mga ilang nauna ang gutom kesa magpasalamat kay Lord. May mga matibay-tibay pa. Okay? Next. Upo ka kung guilty ka, kung hindi nag-exceed sa 15 minutes ang pagde-devotion mo. May mga ilan. Okay, next. Upo ka kung guilty ka, kung naaantok ka pa rin pag nagbabasa ka ng Bible. Ilan pa yung natitira? Medyo, makamatibay-tibay. Okay. So next, upo ka kung guilty ka, kung nalimutan mong mag-devotion dahil na busy sa schedule.
Oh, may mga ilan na bawasan. Okay, may 3 pa. Check natin. Upo ka kung guilty ka, kung na-distract sa pagde-devotion dahil biglang may nag-chat sa messenger niya. Okay, napaupo siya. May ilan na lang pong nakatayo? Ilan na lang? 2 na lang. Okay. Meron pa? Ba't parang isa lang nakikita ko? 2? Okay. Sige po. Okay na yun. Ano na lang, palakpakan na po natin yung mga last man standing natin. Pakiabutan po ng tumataginting na reward na restart. Okay, pakiabot po ang restart sa kanila. Ay, magbo-one-on-one pala ako. Okay, actually po, mahaba-haba po tong list ko. Kapag sana umabot ng 20, tapos nakatayo pa rin, house and lot po sana yung reward niya. Kaya lang nung nakita ko na ang bilis po ninyong umupo, pinaka-cancel na yung reward po nila. Pero po pumalakpak po lahat ng mga natuwa po ngayon. At nakakatuwa po dahil hindi naman sa parang nagtitrip lang po ako or what. Pero malaking factor po ito dahil nakita rin natin as a church na marami pa tayong kailangang i-improve pa sa ating pag-unplug dito para kay Lord. Tama po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-unplug na tayo. Amen. So tatayo po tayo muli as we give honor sa word po ng Lord sa araw na to. Mark chapter 1 verse 35 to 39. Basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. Ready, go. While it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Basahin ko po yung verses 37 to 39. Ang sabi doon, when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That's why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Let's close our eyes and let's pray. Hallelujah. Father, we thank you. We praise your name. We honor you, O God, sa mga oras po na ito. Ngayon pa lang, patuloy po namin wini-welcome ang presence mo sa simbahan na to. Kahit nasaan man po ang team online po ngayon, we believe na patuloy namin kayo nakakatagpo po ngayon. That is why, God, have your way in us. Patuloy po kayong kumilos sa aming mga buhay. Right now, God, patuloy namin binibigay ang aming undivided attention, Panginoon, kasi alam po namin na hindi aksidente kung ba't nandito kami. Meron kayong nais na maayos sa aming mga buhay bilang inyong mga anak. Meron kaming kailangan ma-improve or anything na nais mo na gawin sa aming mga buhay. That is why, God, we are humbling ourselves before you. Ngayon pa lamang po, I am rebuking any spirit that is not from you, spirit of pride, I rebuke it in Jesus' name, spirit of arrogance, I rebuke it. And God, dalangin po namin kung ano yung nais mo, yun ang mangyari sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, have your way. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ng understanding sa salita mo na nanamnamin po namin sa araw na to. Ngayon pa lamang po, I'm declaring victory to come upon each one of us, God. We love you, we praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So after po nating matutunan kung paano si Jesus Christ ay pinakita ang importance ng pag-unplug through praying to God the Father, na naaral po natin sa verse 35, after nga ng kanyang pag-withdraw, pag-take ng solitude, and listening and talking to the Father, what comes next for Jesus? Sabi mo nga sa katabi mo, anong sunod? Diba? So ito po yung way ni Jesus of showing His disciple na He is ready to take action. Sabihin mo nga, action. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, prayer should end in action. Do you believe that? Amen? So lumalabas po na after ng seeking niya sa Ama, ito na po yung isa sa mga ways ng pagsusustain or na nagsustain sa kanya para makumpleto ang kanyang mission or yung kanyang purpose dito sa mundo. Kaya nga po sa mga sumunod na verses, pinakita po rito ni Jesus Christ kung papaanong or kung gaano siya ka-committed sa kanyang purpose. Kaya nga po ang culmination topic po natin is entitled, Stand Up, Committed to Purpose. Sabi mo sa katabi mo, committed to purpose. So ngayon po pag-uusapan natin, ano ang meron kay Jesus na nagpanatili sa kanyang commitment, sa kanyang
layunin. So what does Jesus have that kept him committed to his purpose? Curious po ba tayo? Amen. Ano ang meron kay Jesus? Bakit nanatili siyang committed sa kanyang purpose? Dalawang bagay lang po. Una, a clear priority amidst other opportunities. Sabihin mo nga po, clear priority. Malinaw na priority sa kalagitnaan ng maraming oportunidad sa buhay. Sabi po sa Mark 1:36-38, Simon and his companions went to look for him. Nung nakita raw siya, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Okay? So dito po natin mapapansin kung paanong si Jesus po ay meron siyang malinaw na priority. Bakit po? Kasi akala po natin, simpleng passage lang to na ni-record ni Mark, pero alam niyo po ba sa totoo lang, may mga tinurn down na opportunities si Jesus dito para lang magstay yung focus niya at matalagang maipakita niya yung clear priority niya. So ano po yung dalawang opportunities na tinurn down ni Jesus? Una, opportunity for popularity. Sabihin nga po natin popularity. So nung sinabi pala ni Simon that everyone is looking for you, alam niyo po, malaking chance na yun sa popularity ni Jesus. Okay? Kung tutusin, pagkakataon niya na yun para pakitaan niya ng matinding miraculous healing yung mga tao doon, pakitaan niya ng powerful or demonstration ng ng mga kaya niyang gawin, ganon. Mag-trending lang siya sa Capernaum. By the way po, Capernaum nga pala yun. Kasi po, all along ang sabi ko lagi, Capernaum. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, Capernaum. O, di ba parang malakas makapang mayaman, di ba, pang sosyal? Sa kagaling, sa Capernaum. Wow, okay, so may bago na naman natutunan yung katabi mo, no? So, ayun na nga, para lang maging trending siya sa Capernaum. So, though, pwede sanang maging home base na lang ni Jesus at ng mga disciples niya ito, since in demand naman si Jesus doon, but still, he didn't spend all his time sa Capernaum. Bakit? Dahil for Jesus, makinig pong maigi, his clear priority is more important than popularity. Ang malinaw na priority niya ay mas mahalaga kaysa sa kasikatan. So, alam niyo po, taliwas po ito sa mundo. Bakit? Dahil pag-usapang kasikatan, sa panahon po natin ngayon, ayon sa sociology, kapag daw pasikat na ang tao, kailangan gumawa na yan ng paraan para talaga ma-maintain or mas lalo siyang sumikat. Okay, ang gagawa na ng fan page, ganyan. Gagawa na ng mas maraming vlogs, ganun. Tapos mas magiging updated dapat lagi yung kanyang social media account. Tapos gagawa na siya ng mga tawag sa mga followers niya. Tama? Yung iba naman ang gagawin, or for example na lang sa mga nagpo-follow kay Taylor Swift, ano pong tawag sa kanila? Swifties. O, di ba? Alam na alam niya ng katabi mo. Okay, yung iba naman sa mga nagpo-follow sa BTS, Army, di ba? Sa mga sumusunod naman or mga nag-iidolo kay Vilma Santos, anong tawag sa kanila? Vilmanians. Or sa mga nagfo-follow kay Sharon Cuneta, anong tawag sa kanila? Sharonians. Pero minsan kahit hindi naman idol si Sharon Cuneta, Sharonian pa rin yan kapag may handaan, di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Diba? So may mga tawag na sa followers kasi nga, pasikat na, ganun. Pero alam niyo po ba si Jesus, hindi siya ganun. He turned it down dahil may clear priority siya. Maliwanag po ba? Amen. So next, ano pa yung tinurn down ni Jesus na opportunity? Pangalawa, the opportunity to please men. Para i-please ang mga tao. So alam niyo po ba, napaka-interesting nung pag-record po ni Mark dito sa verse 36. Naku po, check po natin maigi. Kasi actually, 4 na disciples yung mention sa simula po ng chapter 1 po na ito. At yun ay sina John, si Simon Peter, si James, at saka si Andrew. So officially, sila po ay tinawag na disciples. Ibig sabihin, alam nila yung trabaho nila bilang mga disciples na ifo-follow talaga si Jesus. Pero, pansin po ninyo sa verse 36. Ang minention or ang pagka-record ni Mark sa kanila, Simon and his companions. Okay? Pwede namang isulat na lang ni Mark na Simon and the other disciples. Gets ba? Diba? Bakit kaya ganun yung nilagay ni Mark? Bitter ba siya dahil di siya kasama? Ganon? Bakit kaya Simon and his companions lang yung nilagay niya? Kasi alam niyo po ba na yung verb na went to look for him, in Greek ay katejoksen. Ibig sabihin, pagpapakita ng pagiging aggressive, ng pagiging intimidating, ganyan. Kasi yung ibig sabihin ng verse niyan is to hunt, na aggressive yung action niya, na possible yung mga
kaya hindi po disciples yung term na nilagay ni Mark sa kanila. It's because they are not acting very disciple-like. Okay? Dahil yung mga task ng mga disciples is to listen, to learn, and to follow. Pero contrary ito nung hinahanap nila si Jesus, kasi nung sinabi nilang, everyone is looking for you, ang ginawa nila, they talk, hindi sila nakinig, at pinakita nila kay Jesus yung dapat na gagawin ni Jesus. Tama? Nagigets po ba? Baka po minsan parang ganun din tayo na parang minamandohan natin si Lord, Lord, dapat ganito yung gawin mo, dapat sa gantong edad may asawa na ako. Or diba, dapat sa gantong edad mayaman na ako, dapat sa ganito, ganyan-ganyan. Alam mo yun? Na parang baka we are not acting very disciple-like. Hinahanap natin kunyari si Jesus, hindi para makinig, kundi para utusan. Diba? So yun yung naging attitude ng mga disciples ni Jesus nung time na to. So in other words, they are urging Him to follow their lead. Parang sinasabi nila, Jesus, tara na! Duty calls na, trabaho na tayo, kailangan balikan mo yung mga tao doon para ipag-pray mo na gumaling din sila. Okay? So perhaps, kaya naman ganito yung naging akto ng mga disciples sa Kanya. It's because baka ang thinking nila ay primary call ni Jesus ang magpagaling ng mga may sakit. So it was like they are placing an obligation kay Jesus at kailangan gawin yun ni Jesus. So in fact, sa version ni Luke, mas matindi po yung naging response ng mga tao nung nakita siya. Iba yung ni-note ni Apostle Luke doon. Sabi niya, at daybreak, Jesus went out to a solitary place. The people were looking for Him, and when they came to where He was, they tried to keep Him from leaving them. Grabe. So medyo mas malinaw itong explanation ni Luke. Sinubukan daw siyang pigilan ng mga taong umalis. Di ba? Ganun katindi yung pakikipaglaban ni Jesus, pero nanindigan pa rin siya at umalis pa rin. So kung imaginein po natin, kung ginrab ni Jesus yung opportunity na i-please yung mga disciples niya at yung crowd, alam mo yun, parang kung tayo lang din siguro, minsan lang naman, sige na, pagbigyan ko na, isang araw lang naman uli. Tapos bukas na lang gawin ko, para lang walang away, para lang walang mag-cancel sa akin. Para lang dumami lang yung followers ko, ganun na yung gagawin ko, ganyan. Pero hindi pa rin niya ginrab yung ganung opportunity. Kasi kapag ginrab po niya yon, lalabas na siya lang ay one-town Messiah at hindi whole world Messiah. Okay? So hindi siya after sa pag-entertain ng mga tao, hindi siya after sa pag-please ng mga tao. Why? Tanungin niyo pa kung bakit? Because His clear priority is more important than pleasing men. Mas importante pa rin sa Kanya ang priority niya kaysa sa pag-please ng tao. So lumalabas po na sa kabila ng mga opportunities na to, na sumikat at sundin yung nais ng madlang people. Sa verse 38, ang sagot pa rin niya, punta tayo sa ibang lugar, sa nearby villages, para makapag-preach ako doon. So saan daw sila pupunta? Somewhere. Okay, somewhere else. Hindi po sa Jerusalem, hindi sa mga major or malalaking towns, kundi ang pupuntahan nila actually, mga lesser towns. Mga hindi naman ganun kahalalagang lugar. Okay, so baka para sa atin, parang sila lang yung mga, alam mo yun, parang hindi mo masyadong papahalagahan na lugar. Wag tayo dyan, doon tayo sa mga syudad, doon tayo sa maraming tao, doon tayo sa maraming mga matataas na tao. Ganun. Pero ang next na pupuntahan nila ay yung hindi naman significant sa iba. But for Jesus, pupuntahan pa rin niya yun because they are extremely important for Him. So He cares sa bawat community, He cares sa ibang mga towns and cities, at hindi lang sa Capernaum because Jesus prioritized His gospel ministry over the desires of the people of Capernaum. Nagigets po ba? Amen. So yung passage po na ito ay pagpapakita sa atin na hindi po distracted si Jesus sa kahit na anong activities sa ministry niya. Meron po ba kayo nabasa habang nagde-devotion po kayo na na-distract si Jesus? Ay, may ginagawa pala ako dito. Ay, may focus pala ako dito. Ay, gagawin ko pala ito. Ay, kakausapin ko pala ito. Hala, nalito na ako. Hindi siya ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya ganun. Diba? Siyempre, may halaga po kay Jesus yung pagpapagaling niya sa mga may sakit. But listen to this po. Healing the sick was not just the purpose for which Christ came. He came to proclaim the truth. Alam na alam niya yung clear priority niya, kaya willing siyang i-turn down yung mga opportunities na to. Alam niyo po, sa part na to, mas lalo nating nakilala si Jesus. Tama?
Dahil pagpapakita ito that Jesus is very much willing na iset yung ganitong klase ng priority kahit pa it would disappoint the people around him. Grabe, no? Kahit pa magsama-sama lahat ng mga tao at sabing, Jesus, dito ka lang, ganyan-ganyan. Kahit na maraming mga madidisappoint, maiirita sa kanya, maaasar sa kanya na siguro sa simula, hangang-hanga kay Jesus, pero dahil nag-decline si Jesus, possible na maging enemies din ni Jesus yun. Wala siyang pakialam kahit na nag-no siya sa kanila. Kasi pinapagpatuloy niya yung clear priority niya. Kaya that is why mga kapatid, ito po ang meron kay Jesus that kept him committed sa purpose niya. Sabi mo sa katabi mo, clear priority. Palakpakan po natin si Lord. So now, ano po ang tinuturo sa atin ito? Ano po, naisip ko lang, kung namuhay po si Jesus sa panahon po natin ngayon, tapos na-witness natin yung pag-turn down ni Jesus sa mga opportunities na to, naku, baka marami siyang magiging bashers. Tama? Kasi pansin po natin, we all live in this world na okay maging sikat. Okay na okay maging trending, okay na i-please ang mga tao. Dahil marami mga tao talagang ini-aim ang kasikatan. Baka nga po tayo, ng mga bata-bata tayo, ang gusto mo talaga ay maging sikat na artista. Diba? Tinurn down lang ng katabi mo yun. Diba? Para lang magpatuloy kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, naks naman. Tapos may sumagot, ano ka ba? Diba? Yung talagang maraming tao gusto talagang sumikat. And they are very much willing na sumugal, na mag-effort, at sundin yung boses ng masa. Talaga mapunta lang sila sa rurok ng tagumpay. Lalim, no? Diba? So we are now sa panahon na to na kung ano yung sinabi ng iba, kung ano yung sinabi ng maraming tao, ano yung dinikta ng ibang tao sa kanila, gagawin din naman nila for the sake of popularity and pleasing men. Okay? Kaya nga po napapansin ninyo sa mga iba po na nagbababad sa SOCMED, makikita ninyo kapag nagsabi yung mga followers, oh, ganito naman yung kainin mong pagkain, talagang imumukbang niya yun. Para nagutom yung katabi mo. Di ba? Or kaya pag sinabing, ganito naman yung gawin mong challenge, ganyan, ganito naman yung gawin mong tricks, ganyan. O kaya kapag may mga pa-challenge, mga pa-dance challenge, ganun. Ano ba yung mga nauusong mga challenge mo ngayon sa TikTok? Asoka? Ano ba yung ginagawa nila doon? O yung gumaganong-ganon, di ba? Tapos pagka ganon mo, maayos na. Parang ginagawa ko rin yun, kaso parang ganon pa rin. Di ba? So maraming mga ginagawa lahat ng mga ganong klaseng mga trending para lang talaga sumikat. Okay? Kasi tanggapin man natin or hindi. Actually, hindi lang naman para sumikat, pero may mga iba, hindi lang talaga nila kayang i-disappoint ang tao sa buhay nila. Tama? Ang gagawin nila yung mga sinasabi ng ibang tao kasi may iba, may mga tao nang kinakatakutan, ay yung mga tao ayawan sila mismo. So gagawin nila yung gusto ng iba, susundin nila yung sinasabi ng iba, magde-decide yung iba sa buhay niya kahit pa ayaw naman niya. So that is why, dahil ayaw nang may mainis sa kanya, ayaw nang may mag-cancel sa kanya, ayaw niyang itakwil siya ng pamilya niya. And this is the sad truth. Pero nangyayari ito sa ilan sa atin. Pero tandaan po mga kapatid, hindi po ganito si Jesus na fina-follow natin. So we should live like how He lived on earth. Kaya kung sinasabi mong mamumuhay ka bilang Kristiyano, hindi ka na after sa mga likers mo. Alam niyo po ba yun, yung araw-araw kapag may pinost ka, everyday chine-check mo, ilan na ba yung likers ko? Ilan ba yung nag-heart? Bakit parang may nag-like? Sino ba tong parang ang hirap pasayahin? Yung lahat naka-laugh na react, siya lang yung yung mga ganun. Diba? Baka masyado tayong bantay na bantay doon na i-check mo pa kung yung hashtag mo ba ay nag-trending na sa Twitter. Diba? So hindi ka na after sa mga likers mo, hindi ka na after sa decision ng mga tao for you, diba? Na alam mong maliliis ka sa plano ng Diyos, hindi ka na after sa pagpiplease ng tao. Hindi ka na after sa attention ng mundo, pero priority mo kung ano yung nais i-prioritize sa'yo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, clear priority dapat. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So that is number 1, a clear priority amidst opportunities. And next po, and the last, what does Jesus have that kept Him committed to His purpose? Pangalawa, a consuming passion which leads to His mission. Sabi mo nga po, consuming passion. So pag sinabi pong consuming passion, it means to show the importance of something
more than anything else. Ibig sabihin kapag may consuming passion ka, ito yung pinaka-pinapahalagahan mo more than sa ibang bagay, more than sa ibang tao. And in other words, ito yung nag-a-absorb or nagko-compel sa'yo na gawin ng isang bagay. Okay? So consuming passion po ay hindi obligation, hindi responsibilities, hindi utos, kundi consuming passion. So ito po ang meron si Jesus na nag-lead sa kanyang lalo na gawin ang kanyang mission. So ngayon, ano po ba or saan ba sobrang consumed si Jesus sa kanyang passion? On what matters? What was Jesus consumed with passion? Una po, in doing the will of His Father. Sa paggawa ng kalooban ng Ama. So nung sinabi po ni Jesus doon sa verse 38, na so I can preach there also, this means to publish the good news about the kingdom of God. So yung verb na preach doon, it means to proclaim. Sabihin po natin, proclaim. And actually po, nung sinabi po ni Jesus yung phrase na, that is why I have come, mula po yun sa Greek word na exerkomai, which means to go or to come forth. Na ito yung point niya, after niya manalangin. Ibig niyang sabihin, ito na yung time ko para mag-preach. Ito mismo yung point niya kung bakit siya pupunta sa ibang lugar for the purpose of preaching the good news. Maliwanag po ba? Salamat po sa dalawang kausap ka. Maliwanag po ba? Tanungin mo ngayong katabi mo, naliwanagan ka ba? Amen. Okay, so this shows the important thing or the most important thing for Jesus and this ministry was not just the miracles. Hindi lang siya about sa pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi lang siya about sa pag-feed ng mga nagugutom. Hindi lang to about sa pag-turn ng water into wine, pagbuhay ng mga patay. Yes, lahat yon part ng ministries niya, but it all points sa kanyang primary ministry. Because listen to this po, the most important thing about Jesus' ministry was to call sinners to repentance and faith that they may enter the kingdom of God. Okay? Dahil po si Jesus ay may regular na communion sa kanyang Ama, alam ni Jesus yung dapat na gawin niya base sa sinasabi ng tatay niya. He knows na ito ang kanyang purpose. So si Jesus, He was consumed with a passion na gawin yung kalooban ng Ama up to the point na never niyang inaalaw ang mga disciples niya, even yung mga crowd or mga taga-Capernaum na diktahan siya, pangunahan siya, or bigyan siya ng direction sa ministry niya. Dahil in the first place, alam ni Jesus na hindi siya nagpunta sa mundo para magsilbi lang na healer, para magsilbi lang na teacher, or magsilbi lang na miracle worker. Because He came into this world so that He might be known as the only Savior of this world. Amen? Kaya Acts 4:12, ang sabi doon, Jesus, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. John 14:6, ang sabi doon, Jesus answered, familiar po yung katabi mo rito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? So alam niyo po ba, sa sobrang consumed ni Jesus sa kanyang passion na gawin ang kalooban ng Ama, aware na aware yung mga disciples niya dito. Kasi sinasabi niya rin sa John 6:38, dahil for I have come down from heaven, hindi para gawin yung kalooban ko, pero para gawin yung kalooban ng Ama na nag-send sa akin. So aware yung mga kausap ni Jesus. At di lang yan, alam niyo po, sobrang mayroong passion or sobrang passionate ni Jesus na sumunod sa Ama, may isang araw po na inaalok ng mga disciples si Jesus na kumain. Napasadahan niyo po ba yon sa mga devotions ninyo? So nung inaalok siya kumain ng mga disciples niya, ang response ni Jesus sa John 4:32-34, ang sabi niya doon, I have food to eat that you know nothing about. Grabe, no? Parang kung may kapatid kay Jesus, tapos nalaman na may kinain si Jesus na hindi mo alam, gulo yan sa pamilya. Ano yung kinain mo na hindi ko alam? Ano yung dala ni mama na hindi ko alam? Diba? Teka lang, bakit sinabi to ni Jesus? So nagtaka ngayon yung mga disciples, di ba? Ikaw ba naman, nag-alok ka, tapos sabi niya, may pagkain ako na hindi mo alam. Tapos sumagot yung mga disciples, nag-usap-usap, sabi, could someone have brought him food? Medyo may pagkakomedy tong part na to. Alam mo yung mga disciples talaga minsan, yung mga response nila parang parang gaganunin mo sila di ba? Sabi, may nagdala ba ng pagkain kay Jesus?
Siguro nagsabi, wala naman siguro, ganyan. Tapos sumagot na, siguro dahil nga, imagination ko na lang po to, baka ilagay niyo sa devotion niya. Siguro dahil nag-uusap sila, hindi pa sila matapos sa mga argumento nila. Hindi ako nagdala. Hindi, wala akong binigay kay Jesus. Hindi nga, talaga nagpipilitan sila. Baka may kinain ka na kinain ninyo ni Jesus nang hindi ko alam. Mga ganon. Di ba, sumagot na si Jesus, verse 34, ang sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Grabe, no? Sabi siguro mga disciples, nahiya naman kaming kumakain. Nahiya naman kami nagugutom, di ba? Pero di ba, parang, alam mo yun, sa sobrang consumed, or sa sobrang passionate ni Jesus na gawin yung kalooban ng Ama, talagang nagawa niya ng ihalin tulad sa pagkain. Yung pagsunod sa will ni Lord. Kaya lang, baka maging life verse to ng katabi mo. Pag may mga pagkakataon, sa trabaho, mga kaibigan, nagkayaan, uy, kain naman tayo, order na tayo sa ganito. Ganyan, tapos ikaw nananahimik ka lang sa sulok. Ikaw, kakain ka? Tapos lilingunin mo sila, my food. Baka nga sa ulo ng katabi mo to, kapag my food is to do the will of Him who sent me. Palusot lang niya yung kasi wala siyang budget. Tapos sabi niya, hindi, joke lang, fasting lang talaga ako. Di ba? Ganon ka-consume si Jesus. Lumalabas na Jesus is very into this, yung gawin ng kalooban ng Ama ever since. Kaya nga, ito yung consuming passion niya na nagli-lead sa kanya na gawin ang mission. Amen, palakpakan naman po natin si Lord. Parang nagutom na yung katabi mo kasi usapang pagkain na tayo. Next naman, saan pa po consumed ng passion si Jesus? Pangalawa, in delivering people. Sabi sa verse 39, He traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. So sa passage po na ito, this has been a reminder of Jesus sa mga disciples niya na the message is more important than miracles. Okay? Kaya Jesus keeps on going sa iba't ibang mga places para mag-preach sa mga hindi pa niya nasasyaran about Him, about the gospel. So according po sa studies, alam nyo ba, ang ganitong pag-travel daw po ni Jesus at ng mga disciples throughout Galilee para mag-preach at mag-cast out ng demons ay possible daw na umabot ng several weeks or several months. Ganun katagal. Siyempre, nung panahon po nila, wala pa namang pwedeng i-book na pang aeroplano ba or pang para mas mabilis na transportation. Kaya nga po, talagang nag-tour si Jesus para mag-preach. So, kaya nga po kung yung ibang mga celebrities, talagang nag-world tour, di ba? Nagpapa-concert sa iba't ibang mga bansa. Tapos kung paano si Taylor Swift ay mayroong The Eras Tour, si Jesus meron siyang preaching tour. Di ba? The preaching tour. So pansin po ninyo na sa sobrang consume ni Jesus in delivering people, hindi niya ito ginawa sa loob lang ng isang araw or ng 2 araw. As in, gaya nung ginawa niya sa pag-heal niya sa Capernaum, di ba? Parang saglit lang eh. Kaya nga yung mga tao ayaw siyang paalisin. Pero pagdating sa kanyang pagpipreach and pagka-cast out ng demons, tumagal siya ng mahabang panahon. Kaya lang baka mapatanong yung katabi mo, Pastora, bakit naman ganun? So, ibig bang sabihin, kaya iniwan ni Jesus yung mga may sakit? Dahil ba walang pakialam si Jesus kung may sakit yung mga tao? Kung ganun lang din, Pastora, hindi ko naalagaan yung katawan ko. Hindi naman to priority ni Jesus magtatampo ka na. Di ba? Wala bang ganung significance yung healing ministry ni Jesus? Bakit parang ganun na lang siya umalis? Ganyan, wala ba siyang pakialam? Of course, part po ng ministry ni Jesus ang pag-heal, even ng iba pang mga miracles na ginagawa po niya. Kaya lang, baka po kasi hindi natin magets kung bakit sila nagkasakit in the first place. Kung bakit sila nag-struggle physically. Bakit? It is because of sin. So, pwedeng dahil sa kasalanan nila, pwedeng dahil may ibang may kasalanan, or possible na consequence ng pamumuhay ng mga tao sa sin-cursed world. So, ibig sabihin po, it all comes back to sin, and the only solution to any of it is through faith in Jesus Christ. Amen? Kaya po, regardless sa ano pa mang kayang gawin ni Jesus sa mga tao na supernatural things, it all points out sa faith nila kay Christ na may kakayahang iligtas sila, hindi lang sa anumang sakit or needs nila, but also to save them from the bondage of sins. Okay? So, ang purpose po ni Jesus is to preach the good news para mag-preach sa lahat so that
they will have faith in Him at para ang mundo makabalik sa relationship sa Diyos. So primarily, hindi lang physical healing ang nais ni Jesus for them, kundi spiritual healing. And that is through calling the people sa repentance. Nagigets po ba? Amen. Okay, kaya nga po si Jesus, willing talaga siya na i-turn down yung mga opportunities na maging sikat kasi nga gusto niya na lahat ay makatanggap ng message of hope. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man, kahit siya raw, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So sa sobrang consumed ng passion ni Jesus in delivering people, alam niya kung bakit siya pumunta sa mundo to give His life. Alam niya na siya ay nagkatawang tao, mamamatay at muling mabubuhay, maligtas ka lang. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. So yun po palang ibig sabihin ng purpose. Yung alam mo kung bakit ka nag-i-exist. Alam mo yung existence mo. Kasi si Jesus Christ in the very first place, alam niya kung bakit siya nagkatawang tao dito sa lupa. So si Jesus, He was very much consumed of His passion. Kanino? Sabi mo muli sa katabi mo, sa'yo. Kaya sabihin po natin lahat, consuming passion. Palakpakan naman po ulit natin si Lord. So now, speaking of consuming passion, hindi po consumption, ha? Iba po yun. Parang umiinit na yung ulo ng katabi mo. Pero speaking of consuming passion, malamang ang bawat isa po sa atin ay may mga bagay na, alam mo yun, kinaka-passionate talaga na gawin. Tama po ba? Hindi na po ako mag-i-interview ng mga sino pa man, pero baka ang bawat isa naman po sa atin, majority, may mga bagay talaga tayo na sobrang passionate nating gawin. Tama? Ay, baka isipin na lang nung katabi mo yung mga bagay na yun. Pero baka po may iba sa atin dito, sobrang passionate siya sa sports. Tama ba? May mga ilan na talagang kahit gabi, madaling araw, maglaro siya, okay lang kasi passion niya naman yun. Baka may iba naman, sobrang passionate niya sa libangan or sa talent na meron siya. Diba? Dahil nga ang talent niya ay pagkanta, kahit di naman siya pinapakanta, kakanta pa rin siya. Diba? Kahit wala naman nagre-request, pero talagang pipindutin pa rin niya yun sa videoke. Yung mga ganun. Habang yung iba, kapag bumibirit na ng mataas, ang sasabihin ng iba, bubulong na, paki-cancel yung torete. Uwi na ako. Kasi masyado na tong pabibo. Yung mga ganun. Diba? Sobrang passionate. O yung iba naman, sobrang passionate sa gawaing bahay. Talagang di makatulog agad may isang hibla ng buhok siyang nakikita sa sahig. Or, yung iba naman sobrang passionate din na iwanan ang mga kalat sa bahay. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. O yung iba naman sobrang passionate sa panonood ng K-drama. Talagang mula umagang, madaling araw, nakamulat yan. Tapos pag Sunday service, nakapikit. Sabi mo sa katabi mo, Sabi siguro ng mga nanay at tatay natin, sabi ni Pastora, saan na naman nakukuha yan? Di ba? Maraming mga sobrang passionate sa panonood, yung iba naman sa pagchichismis, ganyan. Pasintabi po sa mga chismosa talaga, no? Sabi na naman siguro ng katabi mo kung chismosa man siya, lagi na lang kaming example kapag Sunday service. Wala bang ibang mga mga nambubugbog, pwede bang sila naman? Yung mga, sobrang passionate sa chismis, bubuo pa yan ng GC, kahit ang dami-dami ng mga bagong GC, tapos sa GC, 3 lang naman kayo. Tapos ang gagawin, talagang magbibideo call yan, kahit hanggang madaling araw. Di ba, para na maging updated sa buhay ng iba. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ikaw yun. Diba? Kaya alam mo na, kapag may consuming passion ka, o diba nagchichismisan na kayo? Kapag may consuming passion ka, hindi ka talaga mapipigilan. Diba? Talagang, alam mo yan, kapag kahit papigilan ka ng iba, kahit patigilin ka na nila, ganyan-ganyan, sabi mo, hindi, I was born for this. Umi-English pa siya. Diba talaga hindi siya mapigilan? Minsan, hindi na nakakain, hindi na nakakatulog, pero buhay pa naman. Ganon katindi yung passion. Bakit? Kasi pag sinabing consuming passion, it's something na hindi na pinipilit sa'yo. Diba kapag hindi mo naman passion yung isang bagay, talagang mapipilitan ka lang na gawin . Diba? Kasi kapag alam mong consuming passion mo siya, gustong-gusto mo siyang gawin. Tama po ba? Amen. So you know what po si Jesus Christ, may ibang klase siyang passion.
Kasi nung nagkatawang tao siya, hindi siya napirmi o tumambay sa isang lugar. Kasi yung consuming passion ni Jesus, nagpakita lang naman yun ng eagerness niya na mag-reach ng marami pang kaluluwa, as many as possible. So hindi na po niya hinintay yung mga tao na lumapit sa kanya actually. Although dinudumog siya minsan, pero siya mismo pumupunta sa mga tao para dalhin ang gospel sa kanila. Imagine niyo na lang po kung si Jesus Christ, hinihintay niyang lumapit yung mga tao sa kanya. Tapos si Peter, yung sabihin natin kunyari, secretary, di ba? Pwede ba makipag-usap kay Jesus? Anong oras ba? 7 to 8 sana, 7 to 8. Ay, kausap niya si Judas niya, extended pa kasi may deliverance pa yan. So baka umabot pa na hanggang 12 noon. O sige, 12 noon na lang. Ay, kaso kasi magpapakain na siya ng mga 5,000. So na lang, siguro mga 2:00 kasi yung iba dyan naninimot pa ng mga ng mga take-out nila, ganun. Sige, mga 3:00 na lang. Ay, hindi pwede. Bakit? Kasi bubuhayin niya yung patay ng kapitbahay ninyo nung nakaraan. Pinatay kasi yun ng misis kasi nga kabit. Ay, ganun ba yun? Wala na po yun sa passage ng Bible, di ba? Imagine niyo na lang, kung ganun na lang, di ba, nagpapaschedule lang lahat, magpapa-appointment, kasi nga, si Jesus, hinihintay na lang niya lumapit yung mga tao. Pero si Jesus, talagang pumupunta siya mismo sa mga tao para abutin sila. Palakpakan naman po natin si Lord. So now, gusto po ninyo ng proof na talagang si Jesus ay sobrang passionate sa mga pagligtas ng tao. Check po natin itong mapa na to. Kung mababasa po ninyo, sakit pala sa mata, no? Kung mababasa po ninyo kung may ilang mga details dyan, dyan po yung mga lugar mismo, yung mga specific na places. Tapos itong mga white, yan naman yung mga description. Kung ano po yung mga ginawa ni Jesus, anong klaseng ministry, nagpagaling, bumuhay ng patay, nagpakain, ganyan-ganyan, at marami pang iba. So now, meron po ba kayong nabasa dyan? May pa-trivia pa no? Meron ba kayong nabasa dyan sa part na sa sa Nazareth, si Jesus ay nag-take ng 60-day vacation leave. Wala eh. Or pagdating sa Decapolis, si Jesus ay 1 month na nag-self-pity. Or meron ba dyan na pagdating sa Phoenicia, si Jesus ay nag-sick leave. Tapos pagbalik niya, di napantay yung balat niya. Nag-outing pala. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Okay, alam niyo po ba yung mga ginawa niya sa map na yan? Hindi po niya to ginawa sa loob ng 10 years. Hindi rin sa loob ng 20 years. Ginawa niya to sa 3.5 years. Grabe, no? Sige po, palakpakan po natin si Lord. So, ibig sabihin, this is enough to prove na si Jesus po ay mayroong consuming passion for His mission. Kaya nga po, si Jesus, hindi po siya nagsettle sa pagpapahinga. Of course, may rest sa kanyang pagsisik, sa pagkikipag-usap po sa Ama, pero may panahon din for action. Tama po ba? Kaya nga po, kakalungkot lang, baka kasi, syempre, may time naman tayo to rest. Kaya lang, baka may iba na sinasabi nila, magpapahinga lang daw, pero tuluyan nang nanlamig. Pero tuluyan nang nawala. Alam mo yun, sa init ng panahon, nanlalamig pa rin. Di ba? Kaya lingunin mo yung katabi mo. Sabi siya, kung ano natututunan dito no? Di ba? Pero hindi siya yon. Nag-AA ka lang naman. Di ba? Plus, did you know, according po sa ilang Bible scholars, ang aim daw talaga ni Jesus is not only to strike while the iron is hot, but to make the iron hot by striking. As in, sugod siya ng sugod, larga siya ng larga, buga kung buga. Ganon siya katindi. Ito yung klase ng passion niya na hindi niya na makikip for himself. Hindi niya na maihintay yung iba pang mga tao. Siya na mismo susugod siya. Siya na mismo kikilos siya. Amen? Kaya nga po, dito nalalabas talaga yung consuming passion niya. Dahil, kung ang iba ay naghihintay na lang ng opportunity para mag-share ng good news, He makes opportunities para lang makapag-reach out sa kanila. So ginawa niya yung purpose niya, hindi lang dahil sa gusto niya, hindi lang dahil sa wala siyang magawa or what, pero dahil mahal niya ang Ama at mahal niya ang katabi mo. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Marami po kayong natutunan. Are we challenged po sa ginawa po ng Lord?
Amen. So dahil po dyan, bilang panapos, what does Jesus have that kept him committed to his purpose? Una, a clear priority amidst other opportunities. Pangalawa at panghuli, a consuming passion which leads to his mission. So now, balikan po natin yung ating key verse po ngayon. Papansin po ninyo, ayan sa mga verses 35 to 39, yung naging outcome ng action ni Jesus, lumabas at naging natural na lang buhat nung pinili niya yung regular na pagde-devote sa kanyang ama. Pinili niyang mag-withdraw, pinili niyang pumunta sa solitary place, pinili niyang mag-pray, kausapin at makinig sa ama, pinili niyang maging faithful sa ama. So that led him to action. That led him para maging committed sa kanyang purpose. Kaya nga po mga kapatid, listen to this po. Importante kasing naiintindihan natin yung paraan or proseso na ginawa ni Jesus hanggang sa dumating siya sa road to action. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, I believe, kung si Jesus Christ nga may naging purpose, namuhay sa kanyang purpose, how much more yung katabi mo? Amen? I know that we all have purpose in this life, regardless sa anumang status mo, anumang edad mo, anumang journey or background mo, resources or what, ano ba bang role natin sa family, lahat tayo ay may purpose. Amen po ba? So this is a reminder for every one of us na bumalik tayo sa purpose natin sa buhay. Hindi yung sinasayang po natin yung ating panahon, yung ating oras sa mga walang kapararakan na bagay. Or baka ginagamit natin yung buhay na to sa kamunduhan, kasalanan, or baka minsan nabubuhay ka na lang para sa sarili. O baka minsan, nabubuhay ka na lang para sa crush mo. I-uncrush mo na yun. Hindi ka naman makrush back. Baka minsan namumuhay na lang tayo para sa sarili nating desires. Alam niyo po, kung nabubuhay na lang din tayo, paggamit na natin kay Lord. Mamuhay na tayo na lumalakat at nagko-commit sa purpose natin sa buhay. So bilang application po, isa lang nababaunin po natin ngayon. Commit to your purpose like Christ. Pinakita na rin lang sa atin ni Jesus. Kopyahin na natin. Mag-commit tayo sa purpose natin gaya ni Christ. Personally po, actually, you have the freedom to find your purpose kay Lord. Kaya kung hanggang ngayon, baka some of us here po nananahimik lang, pero alam niyo po yun, may confusion pa rin siya. Ano ba yung purpose ko? What was I made for? Ano yun? Hayaan nyo na, wag nyo nang kantahin. Bakit ba ako nilikha ni Lord? Bakit ba ako nandirito sa mundo? Nandirito lang ba ako para magtrabaho? Nandirito lang ba ako para magbayad ng bills sa bahay? Di ba? Nandito lang ba ako para gawin to sa mga tao? Kung hanggang ngayon, confused ka sa kung ano yung purpose mo, make a regular time sa pakikipag-devote kay Lord. Kasi imbes na sayangin natin yung pag-wonder natin, pag-iisip natin, alam mo yun, nakailang ano ka na, nakailang unwind ka na, lahat na ng dagat napuntahan mo, lahat na ng budget mo, nagastos mo, para lang makapag-isip-isip ka at malaman kung bakit ka nag-i-exist sa mundo, wala pa rin. Actually, kahit wala kang gastusin, malalaman yung purpose mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-devotion ka lang. Diba? Huwag ka nang mag-hesitate na i-ask si Lord. Kasi si Lord, alam niya yung plano mo. Alam niya yung plano niya para sa'yo. Minsan kasi, nagko-consult tayo sa tao, ano yung nakikita mo sa akin? Wrinkles. Ano yung nakikita mo sa akin? Malas ka. Ganun. Hindi, walang ganun. Okay? Minsan sa iba tayo nagko-consult, minsan iba yung tinatanong natin, minsan nagpapavote pa tayo para majority wins, yun yung gagawin natin. Hindi. Si Lord ang tanungin mo. Tandaan natin, even si Jesus Christ, hindi siya nag-rely sa sarili niyang kalooban, pero yung sinik niya, kalooban ng Ama sa Kanya. Take note po, gusto ko na mag-gets po natin to. Si Jesus nga nag-exist, pero hindi niya ginawa yung sarili niyang will. Pero bakit may mga pagkakataon na parang tayo, mga tao rin? Pero, hindi ko na itutuloy. Para makapagpa-minister pa yung katabi mo. Di ba? Bakit kaya may mga pagkakataon minsan pinapalag pa rin natin yung sarili nating will kay Lord?
So if you want to know His will for you, if you want to know kung ano yung purpose niya sa'yo, maging open sana yung puso mo para magpasakop at sumunod dito. Amen? Para naman po sa mga nagsisimula pa lang ng journey nila kay Lord, yun po, alam niyo po, napakagandang start nito sa atin. Ipagpatuloy mo yung pag-commit mo sa purpose mo by going through your journey kay Lord. Enjoyin mo yung relationship mo kay Lord. Alam mo yun, ang sarap na habang nakikipag-close ka kay Lord, habang nagiging intimate ka sa Kanya, the more na mas nagiging malinaw yung purpose mo sa buhay. Kaya po, malalaman natin kung malabo na yung purpose natin. At hindi na tayo nakakapag-commit, actually, check lang natin yung mga sarili natin, baka lumalayo na rin tayo kay Lord. Kasi the more na lumalayo tayo kay Lord, the more na nagiging malabo ang tinatahak natin. Tama? Kaya nga po, let's enjoy the relationship that we have with Him. Patuloy po tayong magpa-disciple. Patuloy kang sumunod kay Lord. Piliin mong mas lalong mag-grow spiritually at magpa-mature. Hanggang sa dumating yung time, ready ka na lalo na mag-serve kay Lord. Kasi kung usaping sharing the gospel naman po, baka po may iba sa atin, under training pa, hindi pa kaya na mag-share. Alam niyo po, pwede natin actually i-share si Lord sa kanila by what? By inviting them dito po sa ating church. Hinihirap pa tayo magsalita, dalhin natin sa light group. Or mismo yung buhay mo, hayaan mong yun yung magsalita sa kanila. Be a living testimony. Amen? Or sa iba po sa atin na gustong mag-serve dito kay Lord, maging hasa siya sa pagsisilbi kay Lord, or maging part ng ating mission field, alam niyo po, pwede niyong i-involve ang iyong mga sarili. Or baka po sa ating mga businessmen, mga employers, mga workers, baka sabihin ng katabi mo, wala akong time, hindi talaga kaya. We can also commit sa ating mga purpose, sa pagiging faithful kay Lord, sa pagiging good example sa business, sa work, or saan pa man, or even sa pag-support sa kingdom ni Lord. Tandaan po natin, hindi ka pinagyayaman ng Lord or pinagpapala ng lubos para lang sa sarili mo, kundi ikaw mismo maging daluyan ka ng pagpapala para sa mission at sa kingdom ng Panginoon. Kaya tandaan po, tayong lahat, may mga kanya-kanya tayong mga strengths, may mga kanya-kanya tayong skills, may mga kanya-kanyang kaparaanan po tayo in living sa ating purpose kay Lord, kaya magtulungan tayo. Sabi mo sa katabi mo, we are a team. Kaya nga po para sa mga mentors or leaders, ipagpatuloy din natin yung pag-commit sa purpose natin in leading sa ano pa mang pinagkatiwala sa atin ng Lord. Amen po ba sa mga mentors? Amen. Na kahit anong mangyari, kung paano si Jesus Christ, hindi niya sinukuan yung mga disciples niya, ikaw rin bilang follower ni Jesus. We should lead like Christ and serve like Christ. Tandaan po natin kung meron ka mang best na kokopyahin, best na titignan at titingalain, yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Para po sa lahat ng mga sinasabing sila ay disciple ni Christ, sino po rito sinasabi mong disciple ka ni Jesus? Amen. Tandaan mo that you are invited to join Him on a mission. We are to stand in sharing the gospel sa kung nasa ang lugar man po tayo, 2 Timothy 4, to preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Matthew 28, ang sabi doon, go therefore and make disciples of all nations. Actually po, baka may iba sa atin, mababurden siya or mabibigatan siya sa passage na to. But actually, it's called the Great Co-Mission. Co-Mission. Why? Because we are called to make disciples in partnership kay Lord. Na si Lord ang nagli-lead, na siya yung nagme-mentor at nag-guide sa atin. That is why we should commit to your purpose like Christ. Amen? Tatayo po tayong lahat. Sa mga oras na to, wala kang ibang gagawin kundi magpa-minister ngayon sa Panginoon. Ano man yung mga destructive thoughts or anything na naiisip mo all throughout sa ating service ngayon, mapa-onsite ka man, mapa-online ka man, pwede bang isang tabi mo muna yan? Pwede mo namang gawin yung mga dapat mong gawin after our service. Pwede mo pa naman pagplanuhan yung mga dapat mong pagplanuhan or isipin yung mga dapat isipin right after this. Pero ngayon, pwede ba sa mga oras na to, ibigay mo yung focus mo, yung isip mo, yung thoughts mo ngayon sa gagawin ng Panginoon sa mga oras na to. Why? Because I want to tell you, yung mararanasan mo sa mga oras na to, it's something na dapat hindi mo mamimiss. At kung mamiss mo man, dahil hindi ka nakapag-focus, or dahil distracted ka sa mga oras na to, isang malaking panghihinayang yon, kapatid. Why? Kasi naniniwala ko
na pupunuin ka ng Panginoon ngayon. I don't know. Baka some of us here, may mga hino-hold back ka pa rin. May mga hawak ka pa rin ngayon. Hindi ka pa rin ma-let go. Why? Dahil may mga takot ka. May mga hesitations ka na kapag ba ginawa ko tong purpose na to, talaga bang sasamahan ako ni Lord? Na kapag ba sumagot ako sa kung saan ako tinatawag ng Lord, magiging okay pa rin ba ako? Magiging okay ba yung pamilya ko? Magiging okay ba yung mga kaibigan ko? Or kapag dumating sa time na I said yes sa pamumuhay ko, sa pag-commit ko sa purpose ko kay Lord, magiging okay ba yung future ko? Okay ba yung plano ng Lord for me? I don't know kung ano yung mga nag-hold back sa'yo. Ano yung mga pinangahawakan mo kung bakit hanggang ngayon hirap ka pa rin i-commit yung sarili mo sa purpose, sa kung ano yung pagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Pero sa mga oras na to, kapatid, alam mo, whatever that is, ano pa man yung mga dahilan mo, ano pa man yung mga reasons mo na yan, I wanna tell you, if you are just very much willing na i-commit yung sarili mo ngayon sa purpose na to, hindi ka iiwan ng Panginoon na kulang. Hindi ka iiwan ng Panginoon na mahina. Hindi ka iiwan ng Panginoon na takot. Why? Dahil sa patuloy na pag-unplug mo at pagkoconnect kay Lord, pupunuin ka ng Panginoon ng kalakasan, pupunuin ka ng Panginoon ng power niya, pupunuin ka ng Lord ng boldness, pupunuin ka ng Lord ng mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Why? Because the Holy Spirit is within you. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga nagpapadistract sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung nagpapahold back sa'yo. Pero pwede ba sa mga oras na to, if you have this heart to commit your life sa purpose ng Panginoon sa'yo, pwede bang ibaba mo ang mga yan ngayon? Let go of those things. Surrender your life to God right now. Ibaba mo ang lahat ng mga takot mo, lahat ng mga worries mo, and just continue to have faith in Him. Patuloy kang magkaroon ng pananampalataya kay Lord. Bakit? Kasi siya yung patuloy na maglilid sa'yo. Kasi siya yung patuloy na magka-guide sa'yo. Siya yung patuloy na aabante para sa'yo. You will not go on your own. Hindi ka lalakad ng ikaw lang. Hindi ka nag-iisa actually. Or baka dumarating sa time, hindi mo ginagawa yung purpose mo, doon mo feeling na mag-isa ka. I wanna tell you, if you will just commit to your purpose, your life will never be the same again. Kaya sa mga oras na to, mga kapatid, I will give you this moment na humingi sa Panginoon. Why? We cannot do this. We cannot do our purpose without Him. We cannot do our purpose ng tayo lang. Kaya ang gagawin mo ngayon, mga kapatid, magpapaminister ka ngayon, hihingi ka ng strength from God, aas mo yung presence niya ngayon, lalo kang magiging gutom ngayon, lalo kang magiging hungry sa presence ng Lord, lalo kang magiging thirsty for more of Him, for more of Him, for more of Him. Kaya right now, just continue to open your heart. Just continue to have this hunger. Pwede mong itaas ang kamay mo. Pwede kang lumuhod. Pwede kang tumayo. I don't know kung ano yung gusto mong gawin. Pero magkakaroon ka ng focus sa gagawin niya ngayon. Kaya sa mga oras na to, I pray na makaranas ka ng pagkapuno ng banal na Espiritu right now. Right now. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Hindi tayo nagmamadali. All you have to do, focus and receive the infilling of the Holy Spirit right now. Come on. Woo! Come on, there's more. There's more. Ramdamin mo ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord, more of you. More of you. Yes, Lord, we want more. We want more. Come
continue to surrender and let the Holy Spirit lead you right now. Come on, there's more, there's more, there's more. Yes, Lord, we want more. Come on, more, 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 more. Huwag mong i-miss ang pagkakataon na to. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo ngayon. All you have to do is to surrender your life to God right now. Woo! Patuloy mong ramdamin ang presensya ng Panginoon. Oh. Hindi pa tayo tapos. Come on! Come on! Aim for this! Aim for this! Aim for Him! More of Him! More of Him! Come on! Come on! Come on! Pwede mong gawin ano man ang nais mong gawin sa harapan ng presensya ng Panginoon. I don't care kung iiyak ka ngayon. I don't care kung sisigaw ka ngayon. I don't care if you will call out the name of the Lord. I don't know. I don't care if you will kneel down. I don't care if you will sing new songs. I don't care kung ano yung mga gusto mong sabihin ngayon sa Panginoon. Pero just enjoy. Just enjoy. Just enjoy what God is doing in you right now. Be all out. Be all out. No turning back. No holding back. Papuno ka ngayon. Papuno ka ngayon. Malakas ka ngayon. Be satisfied sa kanyang presensya. Long for Him. More of Him. More of Him. Hallelujah. There's more! There's more! Sulitin mo na, sagarin mo na! Woo! Meron dito, tinatouch ka na ng Lord para maging clear ang iyong mga priorities. Ayusan ang mga dapat ayusan sa buhay. Meron sa atin dito, binubuhos kayo ng Panginoon ng passion. This consuming passion for you to obey Him more, for you to follow His will, for you to do His will right now. Meron sa atin dito, binubuhos ng Panginoon yung passion for you to love people, for you to care for them, for you to forgive them, for you na maging instrumento ka ng Panginoon para sa mga kapamilya mo, mga kaibigan mo, mga katrabaho mo. Just receive this consuming passion from the Lord right now. Come on. Huwag mong i-miss yung pagkakataon na to. There's more. There's more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, Lord, we want more of you. Come on, shout the name of the Lord. I want more of you, God. I
for you. I will live for your name. I will live for your glory. More of you. Hallelujah. We want more. I want more of you, God. I want more of you, God. Hallelujah. Just continue to feel the presence of God right now. And this time, huwag ka muna maging conscious sa mga katabi mo. Huwag ka muna maging conscious sa oras na to. But this is the perfect time para mas lalo mong maramdaman yung pagmiminister sa'yo ng Holy Spirit. I don't know kung ano yung mga kailangang i-meet ng Lord just for you to receive this kind of need. But let's just be led by the Holy Spirit right now. May ginagawa sa'yo ngayon ng Holy Spirit. Hindi ko alam kung ano yun. But right now, let's just continue to invite the presence of God and on what He can do sa buhay ng bawat isa. You know what? Ang trabaho ko lang, i-deliver ang salita ng Diyos. Ang trabaho ko lang, ay may share kung ano yung nais ng Lord para sa simbahan na to. Pero yung trabaho ng pagtatransform, yung trabaho ng pag-equip, yung trabaho ng pag-empower, actually, it's the work of the Holy Spirit. Yung trabaho ng pag-heal, it's the work of the Holy Spirit. That is why, to give honor sa kayang gawin ng Panginoon, sa mga oras na to, just continue to surrender your life to Him. Tayaan natin si Holy Spirit ang mag-lead ngayon. As we come into Him, as we draw closer to Him, naniniwala ako na may inaayos ang Panginoon ngayon. Meron siyang ginigising ngayon sa atin. Meron siyang pinapaalala sa atin ngayon. Meron siyang nilalagay na passion dyan sa puso mo. I don't know what that is. Meron siyang tinatawag sa mga oras na to. I don't know kung sino yun. Meron siyang pinapagaling. May kino-comfort, may nire-restore, may ine-empower. That is what God can do. Marami man tayo rito, mapa-online, mapa-onsite man. Pero kayang-kayang i-transform ng Diyos lahat. All you have to do is to have faith in Him. To acknowledge Him as your Lord and Savior. Hallelujah. Kasi sa mga oras na to, patuloy kami nagpapakumbaba. If there's someone here na first time lang ngayon, I want to tell you, kapatid, all you have to do is to admit ang mga naging kasalanan mo. Come on, kung ikaw ay first time mo, gusto mong i-commit ang buhay mo ngayon sa Panginoon, aminin mo ang iyong mga pagkakasala. Kilalanin mo na siya ang Panginoon, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan mo. And this is the perfect day para tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala ko, kapatid, that your life will never be the same again. Sa mga oras na to sa ating lahat, pwede bang patuloy mong i-recommit ang buhay mo ngayon sa Panginoon? Come on, pasalamatan mo siya. Na yung pag-commit mo ngayon sa purpose mo, gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, ay yung pag-commit na hindi nag-iisa. Yung commit na hindi na natatakot pa. Yung pag-commit na wala ng mga hesitations pa. Why? Because actually, the Lord is with you. Hindi ka nag-iisa sa paggawa nito. He will lead you, He will guide you, and He will be there before you. Hallelujah. God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay patuloy na nakaranas ng kapuspusan mo. Salamat, Panginoon, dahil ni-revive nyo kami. Binalik nyo yung apoy sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ito yung commitment namin na mas hindi babalikan ang dati naming buhay. Ito yung commitment namin na hindi magsisettle sa kung anong ginagawa namin ngayon. Ito yung commitment namin na mag-i-aim pa for more of you. More about knowing you. More about communing with you. More about getting closer with you na everyday gusto namin na ma-in love kami sa'yo. Kayo yung magiging priority namin. Kayo yung number one sa puso namin, O Diyos. That is why, God, we want to commit to our purpose like Christ.
Kaya dalangin ko po sa mga anak mo pong ito. Patuloy niyo silang i-empower. Patuloy niyo silang palakasin. Patuloy po kayong makita sa kanilang mga buhay kasi naniniwala ako na mga taong pipiliing sumunod, Panginoon, sa inyo. Yes, storms may come their way. Pero habang tumatagal, mas lalo silang nagiging grateful dahil ikaw ang kanilang Diyos. Pero araw-araw, mas lalo silang nagiging grateful kasi hindi na sila yung nakikita, kundi kayo na po, O Diyos. Dahil ang mga anak mo ay hindi nalalakad sa kanilang mga sariling kagustuhan, pero sa kung ano nais mo sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. And this time po, alam niyo po na isa po sa mga purpose natin bilang Kristiyano ay mapabilang sa ating simbahan, magamit ni Lord para sa ikalalawak ng kanyang mensahe dito sa mundo. And nais ng Lord na tayong lahat ay magkaisa at sama-samang sumamba sa Kanya. Kaya part ng ating pagsasama-sama ay ang pagsuporta sa mga gawain ng simbahan. At isa nga po rito yung pagpipledge sa Project Led Wall. Sa totoo lang po, ang dami ng matitinding testimony ang nangyayari sa mga sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kaya nga po, sabi, hindi pa nakapag-pledge or gusto pa pong magbigay, pwede po kayong pumunta sa harapan mamaya. At yung mga ushers po, pupunta rin dito sa harap. Pwede kayong kumuha ng inyong pledge ticket. So voluntary po to, walang pilitan. But if you want na maging part ng project na to, then give to the Lord with a cheerful heart. Taas po natin ang ating mga kamay, pasalamatan natin si Lord God. We thank you, we honor you, we praise you. Salamat God for filling us. Salamat Panginoon, dahil never nyo kaming pinabayaan. Salamat sa grasya, sa pagkakataon na ito, na makausap kayo. Actually, your presence, yun na, ini-empower kami is just a privilege, Panginoon. Hindi namin to deserve. Pero dahil sa grace mo, sa pagmamahal mo, you allowed it to happen. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa amin. God, maraming salamat po. Excited kami to celebrate ngayon at patuloy na ialay ang aming mga buhay sa iyo. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. So there's a reason po to celebrate. Amen. Sige po, sa kanilang hahabol ng tithes and offering, dito na lang po sa harapan. Come on, let us continue to praise the Lord. Let us sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Come on, let's declare it. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. There is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, best clap offering po kay Lord. Amen. Wow. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay.
Pasalamatan po natin si Lord God. We thank you. We honor you. We're very grateful, Panginoon, sa pinaranas niyo po sa amin sa araw po na to. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa online, sa on-site, God. Truly, God, naniniwala kami na talagang you are our powerful God, Panginoon. Wala po kayong katulad, Lord God. At salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo pong ito na nagpa-minister at talagang excited ako na patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa in accordance sa kalooban mo at para sa glory mo, O Diyos. Truly nga po, ng bawat isa sa amin ay talagang magko-commit sa aming mga purpose gaya ng Panginoong Jesus. Lord, kayo po ang best example po namin sa pamumuhay dito sa mundo. Kaya excited kaming lalo nakatagpuin kayo sa aming pag-unplug, para sa aming devotional life and prayer life at para mas lalo namin kayong makilala bilang aming Lord of Lords and King of Kings. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Happy Sunday po sa ating lahat. Ayan, announcement lang po for next Sunday. Due to power interruption next Sunday, from 7 a.m. to 8 a.m., magkakaroon po ng changes sa services natin next week. Wala po munang 8 a.m., bali ang spot po natin ay 10:30 a.m., 4 p.m., and 7 p.m. Again po, due to power interruption next Sunday, from 7 a.m. to 8 a.m., magkakaroon po ng changes sa services natin next week. Wala po munang 8 a.m., bali ang spot po natin ay 10:30 a.m., 4 p.m., and 7 p.m. Thank you po.